Hi guys, I am Kelly, and for today I will be doing a what to expect in UPOU video, a guide for UPOU students. So for everyone who doesn't know, I am an incoming second year student of PE Education Studies, and gusto ko lang gumawa ng video para yung iba sa inyo na nagbabalak na pumasok sa university na to is magkaroon lang din ng idea kung ano ba talaga siya, anong ginagawa and such. So I hope this video will help you. Disclaimer lang, all of the things that I'll be saying in this video are based from my experience and as well as from the experiences of my friends here in UPOU, so it may or may not work for you. So first one is, ano ba talaga ang UPOU or University of the Philippines Open University? UPOU is a University of the Philippines constituent na distance education siya. So since UPOU is distance education, meaning to say everything happens online. You don't go to face-to-face classes unlike sa ibang constituent ng UP. Everything that we do here is sa online nangyayari. But when we say na online, that doesn't mean na yung online classes na na-experience nyo during the pandemic where you go to Zoom classes or you attend Google Meet links, ganun. Hindi ganun yung online na nangyayari sa UPOU. Siguro ito yung pinaka-misconception din when I was a freshie. Nagkakaroon ng misconception na ang online na sinasabi is like may prof kayo, like synchronously kayong nagka-classes. But no guys, everything happens asynchronously. Basically, modular setup siya. Although meron namang mga times na meron talagang online classes na nagbibigay ng Zoom link yung mga teachers or di kaya may Google Meet yung mga teachers. Pero hindi kasi siya nangyayari everyday or hindi siya required attendan. So, everything happens like in a modular setup. Ang nangyayari is merong binibigay yung prof na mga reading materials and then after nun, merong siyang kaakibak na activities na sasagutan nyo. So, ganun yung nangyayari sa UPOU. Kasi ito yung lagi talagang misconception and I really thought din dati na online class ang UPOU, like may live na nagtuturo na teacher, but no, it's not like that. Although, may mga teacher talaga na nagbibigay ng lectures na sila mismo yung nagre-record, pero most of the time, they are reading materials, video materials na kailangan mong panoorin or kailangan mong basahin. Since modular nga, basically, you are your own kid here sa UPOU kasi wala kang like everyday na nakakausap na teacher or walang everyday na nagtuturo sa'yo na teacher. So, modular setup siya in a way na you are constructing your own knowledge. So, ganun siya. Ganun ang UPOU. Since I am an undergraduate, pero meron din kasing masterals yung UPOU or like AA. I'm going to talk about mostly din pala sa undergrad, since undergrad ako. Okay, ang UPOU din is may trimester siya, or like trimester yung academic calendar niya. Meaning to say, hindi siya like 2 sems lang. 3 ang sems mo sa UPOU. And actually sa akin, personally, hindi siya ganun kalaking adjustment kasi I came from National University and tri-sem din sila. So kahit pa paano is hindi ako nahirapan na tri-sem or mabilis yung pacing ng bawat term. So dalawa yung undergrad program ng UPOU. The first one is PE Education Studies, which is yung program ko. And then the second one is the Bachelor's of Arts in Multimedia Studies or BAMS. So ayun yung mga shortcut nila, BES and BAMS. Sa akin is like Edoc Studies siya. So basically, you're studying about the curriculum, kung paano hinuhubog yung curriculum, ganon, or like researching about the education system here in the Philippines. So puro education, like nag-revolve yung program ko sa education. Malamang education nga eh. And then yung isa naman is like Arts, Multimedias, and Editing. So ganun yung nangyayari sa BAMS. And marami akong kakilalang BAMS students, guys. Lalo na sa org ko. Another thing in UPOU is that eligible siya for free tuition. So, libre po ang tuition ko. Salamat po sa mga tax ninyo. Libre yung tuition, so wala talagang binabayaran. Like, as in, 0 pesos. So, wala talagang binabayaran. Pero, hindi like, always and forever ng free tuition siya. Like, alam ko, kailangan mong ma-finish yung program mo within the specific year. Like, for example, sa akin, 4 years. So, kailangan ko siya matapos ng 4 years plus 1 year. So, like, may palugit sila na 1 year para sa free tuition. So, yan. After nun, is like, may babayaran ka na kasi hanggang dun lang yung sakop ng free tuition na eligibility. And since UPOU is modular setup, baka magtanong kayo na, meron ba kayong campus and such? Meron kaming headquarters, which is located sa Las Bañas. But it's very
it's actually different from UP Los Baños. So, baka malito kayo. Kapag sinabing UP-OU headquarters is, nasa Los Baños siya, pero iba pa yung UP Los Baños. Kasi, yung UP Los Baños is like face-to-face sila. Pero yung UP-OU headquarters, nasa Los Baños din, pero nasa ibang lugar sila. So, yeah, may headquarters tayo. And usually, sa headquarters, yung ginagawa yung orientation. Kasi, yes, may face-to-face orientation po. Kada new academic year, ang UP-OU. And then, ano pa ba? Doon din nagpapadala lagi ng mga documents, ganyan. So, ayun. Yung mga friends ko, nakapunta na sila sa UP-OU headquarters. Pero kasi ako, ang layo ko. A while ago, I said that everything happens online sa UP-OU. And with that, you have to expect that you need a stable internet connection and as well as gadgets. Kasi ito talaga yung pinakakailangan mo pag mag-aaral ka sa UP-OU. Kasi everything nga is online. Hindi kayo pumunta sa face-to-face classes. So you have, you need to have stable internet connections and gadgets. So it could be your phone, your laptop, or your tablet, kung ano man yung ginagamit nyo. Ako, personally, ang ginagamit ko ay yung iPad ko. Kasi wala pa akong laptop, wala din akong computer. Tapos, yung phone ko, hindi ko magamit yung phone ko pag nag-aaral. Well, ginagamit ko rin siya, pero like, mostly talaga, nakarely ako sa iPad ko kasi nagagawa niya na lahat. And ang hirap mag-aral sa phone kasi ang lala ng distraction, guys. Like, alam niyo naman, sa online, sobrang hirap kasi pwede, like, for the first minutes, aaral kayo, tapos after nun is magsascroll na kayo sa social media. Alam niyo yun. So, ayun. Sa iPad ko, walang social media apps except X and Messenger. Pero sa phone ko kasi ang dami. So, ayun, natatempt ka talagang buksan. Kaya sa iPad ako laging nagre-rely. And actually, kahit anong gadgets naman, it will work naman as long as nasa sayo pa rin naman yan kung paano mo i-utilize yung mga kung anong meron ka. Well, I'm not really sure sa Vams kasi alam ko may mga editing sila. So, baka hindi yun kayanin ng phone. Pero, depende pa rin naman yan sa gamit nyo. So, ayun. And kung saan kayo pinaka-comfortable na gumamit. Kailangan stable yung internet connection nyo, lalo na kapag exams. Kasi, may mga prof na hindi sila pumapayag na kahit na technical issues siya, may mga prof na kapag kung ano yung nasagutan mo sa exam mo, despite the internet connection, yun na yun. Like, yun na yun. Another thing that you have to expect here in UP-OU is possible na tumaas yung eyesight niya. Based from my experience, I can say na my eyesight naging worse siya dahil sa UP-OU. Siyempre kasi, hindi mo naman may iwasan na like, buong araw ka nakatutok sa gadgets mo. Kasi aside sa pag-aaral, syempre hindi mo rin may iwasan na ma-distract lagi. So, alam niyo yun, yung pag-aaral niyo, nangyayari siya online. So, lagi ka talaga nakatutok sa gadgets. Plus pa yung, leisure time mo. So, ayun. Sobrang taas na eyesight ko, guys. I have 700 eyesight. So, possible na tumaas yung eyesight nyo. So, I suggest na kumuha kayo ng radiation glasses or ingatan nyo yung mata nyo as much as possible. And kung kaya bawasan yung paggamit ng gadgets sa mga hindi namang importanteng bagay, then yeah, avoid that as much as possible. So the next thing that you have to expect here in UP-OU is that UP-OU is flexible, and this can be positive or negative depending on how you guys would study. Kasi flexible lang UP-OU in a sense na wala kasi kayong pina-follow na structured schedule kung kailan kayo mag-aaral. And ayun, basically, ikaw bahala kung kailan ka mag-aaral, saan mo gusto mag-aaral, hanggang saan yung i-aaralin mo. Binibigyan lang kayo ng reading materials ng mga profs and ng activities. So, and ikaw bahala kung kailan mo siya iti-take. Yung mga deadlines namin is usually at the end of the semester na. And ikaw bahala kung kailan mo hahatiin yung mga task. So, ayun, flexible talaga siya. Yung pagka-flexible ng UP-OU actually, pwede siya sa mga working students. Actually, marami akong kakilalang UP-OU students na working. And also, pwede rin siya sa mga PWD na hindi kaya yung umattend ng face-to-face classes and as well as yung mga nasa abroad. Ang dami kong kakilala na nasa abroad. Like, nagulat ako, wala pala siya sa Pilipinas. Very flexible when it comes to attending classes and in activities din. Ano namang mga profs din na yung deadline na ng activities nila is 1 week. So like, ayun, kahit pa paano yung 1 week na yun is mahaba-haba rin yun. So, ikaw bahala kung kailan mo gagawin yung activity na yun. So, yung naranasan ko na pinakamaikling deadline is 1 week na. And wala pa ako like 3 days or such. Walang ganun sa OU, guys. So, 1 week yung pinakamaikling deadline na nakuha ko ever. And ayun, yung mga 1 week na yun is like discussion forums lang. Pero pag medyo mabigat na project is usually
2 weeks or 3 weeks yung deadline niya. So, bakit ko nasabi na possible na negative din yung pagiging flexible ng UPOU? Kasi you might take it for granted sa sobrang flexible niya. I'm saying this because of my experience na may time doon na nakita ko yung deadline niya and sobrang tagal niya pa nung time na nakita ko siya. So, hindi ko muna siya ginawa. And then, lumipas yung mga araw. Like, hindi ko na malayan na lumipas na yung mga araw hanggang sa malapit na yung deadline niya. And, ayun, nag-cram ako. I ended up cramming that activity na matagal naman nang binigay. Pero, hindi ko kasi siya ginawa nung time na nakita ko na siya. So, yung mga ganong instances lang, baka mangyari rin yun sa inyo. And also, kapag end na ng semester, diba sinabi ko nga kanina na usually yung mga activities is mostly ang deadline talaga nila or hard deadline talaga nila is at the end of semester. If you keep on piling up your activities, sobrang marami ka nang gagawin sa end ng semester nyo. And that's because hindi mo kasi siya ginawa nung time pa lang na binigay yan sa inyo. Kaya as much as possible, I usually follow the course guide schedule kasi kada subject, nagbibigay sila ng course guide. Course guide is like yung guide nyo for the whole term na tinitake nyo yung subject na yun. And usually naman, may schedule siyang nakalagay kung anong week na dapat, anong module na dapat yung nababasa nyo, ganyan. And usually, ko talaga yung best ko na i-follow siya kasi kapag pina-follow ko siya, hindi ako nabibigatan sa mga gawain at the end of semester. Kasi lahat ng mga activities from way before pa is napasa ko na. Tip ko na lang din yun sa inyo na you have to follow your course guide. Yun kasi yung pina-follow ng prof nyo or yung ng FIC nyo. FIC means faculty in charge. So, kapag pina-follow mo rin yun, nakakasabay ka sa agos ng FIC nyo and hindi ko masyadong ma-overwhelm sa dami ng gawain. Kasi kapag patong-patong na yung mga gawain mo, ma-overwhelm ka na yun yan, tatamarin ka ng gawin yan, or di kaya, may hirapan ka ng tapusin ng mga yan. So, ayun, sa UPOU, you can study at your own pace, pero you have to check if yung pace mo ba is sobrang bagal na to the point na wala ng usad or nakaka-follow ka pa naman sa agos ng schedule or ng timeline ng teacher nyo. Next one is you have to expect na it's hard to communicate with profs and your peers. Hindi ko nila lahat, pero most of the time, mahirap talaga ang communication, especially when it's online. And you have to remind yourself na ang UPOU is diverse talaga siya. And hindi lahat is parehas ng timeline or like ng pacing sa pag-aaral. Hindi rin lahat ng tao is active sa ganitong oras or hirap makipag-communicate kasi hindi lahat is parehas sa pagiging active mo. Sa mga profs, mahirap talaga silang i-communicate. Like, there are profs naman na nagre-respond like 10 minutes pa lang after mong isend yung reply mo or wala pang 10 minutes, nagre-reply na talaga sila. So, I really appreciate those profs or FICs. May mga FICs din nga natapos mo na yung subject niya, hindi pa rin siya nagre-reply. So, if that's the case, you really have to like ask then sa mga classmates mo. I'm sure meron din namang classmates dyan na willing sumagot sa mga tanong nyo just in case na alam nila yung sagot pero hindi mo alam. And sa peers din, may mga mahirap talagang i-chat lalo na kapag group task yan. And yes, may group task sa UPOU or mga times naman na pwede kayong mamili ng groupmates nyo. Pero may mga iba kasing FICs na sila mismo yung nag-a-assign ng groupings. And kapag in-assign ng groupings ng FIC, expect mo na talaga na may isa dyan na inactive and hindi na makakasama. So kapag ganun, tanggalin nyo na sila sa group nyo kasi unfair yun kapag kayo active tapos siya hindi. Sabihin nyo na lang siya sa FICs nyo na hi, inactive po to, ganyan, and hindi siya nagre-respond even though na chinat nyo na sila through the portal. And yes, may UPOU portal, okay? May app tayo and may website din tayo. And sinabi ko rin kanina na may mga groupings din sa OU na kayo mismo yung nag-a-assign. And with that, siguro tip ko na lang din sa inyo you make connections. Connections is very important in UPOU kasi it lessens the feeling of isolation. Pero online na tayo and alam niyo yun, sobrang prone natin sa isolation kasi parang siyang pandemic din. Pwede ka naman lumabas dyan and such. Iba pa rin naman yung may nakakasama ka sa college, di ba? Kasi mahirap na nga yung college, tapos wala ka pang nakakasama. Ang advice ko dyan sa inyo is you have to make connections. And ako personally, ang ginawa ko nun is, nung freshie pa lang ako and I don't know anything about UPOU and such. Nagsisearch ako. I keep on searching. And then, nag-search din ako ng group chat sa Facebook. Sa Facebook, sinearch ko lang na first year or freshie, ganyan, na B-Education Studies. And then, nakita ko yung post na may post na nagsabi na, hi, we are looking for B-Education Studies freshies, ganyan, we have a group chat, so you might want to join, ganun. And then, nag-join ako doon. Nag-comment ako and then nag-join ako. And suddenly, I make connections there by chatting with them. Sinasabi ko kung taga saan ako, ganyan. Sinabi ko rin kung ano yung mga hilig ko, ganyan. Alam mo yun, like,
chit-chat lang kayo or like makipag-usap lang kayo sa iba sa kanila. You don't have to be so close. Kailangan mo lang talaga ng someone na nakakakilala sa'yo or ipakilala mo yung sarili mo sa kanila. Let them know that you exist. Aside sa connections through online, pwede ka rin gumawa ng connections face-to-face. Merong mga events for freshies na face-to-face na nangyayari and it actually depends kung saan ka malapit. For example, ako, malapit ako sa UP Diliman na campus and yun yung pinakamalapit na UP campus sa akin. So, I always attend yung mga events na pwede ang mga UPOU. Katulad ng Bloom Esko. So, Bloom Esko is like freshie walk assembly siya for freshies na kahit din sa UPOU. And marami kaming UPOU na umattend nung time na yun. And doon ko na meet yung mga nakakausap ko online. So, since pag-usapan na rin naman natin yung mga connections and such, UPOU students can also join UP orgs. May mga orgs din sa UPOU and you can look for them sa Facebook din kasi may mga Facebook page din naman yung mga yan. Pero you can also join sa mga university-wide organizations sa UP Diliman. Kapag university-wide, meaning to say, pwede silang tumanggap ng students from different constituents and kasama doon yung UPOU. You really have to search. Mag-search lang kayo sa Facebook. Ang daming university-wide organizations na pwede namang salihan. And in that way, magkakaroon din kayo ng connections and magkakaroon kayo ng parang college life na ideal college life. Kasi, alam mo yun, meron kayong ginagawa outside ACADS. So, next one is you can study sa mga UP libraries. Marami lang beses na nakapunta ako sa libraries ng UP Diliman. Pero never pa ako nakapunta sa ibang libraries ng UP kasi, girl, ang layo ko talaga. Like, sa UP Manila, malayo ako. Sa Los Baños, malayo ako. So, alam niyo yun, sa Diliman lang talaga ako lagi. Maraming libraries naman na tumatanggap sila, kahit OU, like, pinapapasok nila mga OU students. Basta, dala niyo yung Form 5 nyo. Okay, hindi sila tumatanggap ng ID, Form 5 yung papakita nyo. So, yung Form 5, makikita nyo yan sa AIMS or sa, tawag dito, sa portal natin. Yung, like, yung kapag nag-enroll, ayun, and then yung Form 5 nyo and you have to download it or screenshot nyo na lang lagi. Ang magandang tambayan na library sa Diliman ay yung sa NCPAG. Favorite ko yun, guys. Kasi may aircon, ang lamig ng aircon nila, tapos like may pakapis sila doon and then may saksakan. So, alam nyo yun. And tahimik lang siya kasi parang tago siya. Or, hindi ko alam if tago talaga siya, pero like, yeah, very rare lang talaga yung marami akong nakikitang students dun sa library na yun. So, I just want to remind you that UPOU is still UP. It still holds the UP standards. And when I say UP standards, meaning to say na, alamin naman natin kung ano yung UP, di ba? Or University of the Philippines. And it's one of the prestigious universities here in the Philippines. Or if not the most, di ba? Still holds the UP standards even though it happens online. Actually, nakakalimutan ko ng mga tao kasi sinasabi nila na online lang naman yan, or yung online lang naman yan. And then, may sinasabi sila na fake UP yan, or what. The answer is no, hindi siya fake UP, guys. It still holds the UP standards. Kasi, yung mga profs namin, yung mga FICs namin, they came from big universities. They came from Ateneo, from LaSalle, from UPOU mismo, UP Diliman. And, alam niyo ba, yung mga standards nila, matataas, okay? May mga FICs na nagbibigay talaga ng uno. Like, flat uno. Pero may mga FICs kasi na, no matter how much you tried, no matter how much effort you gave from that project, or from that subject itself, you will only get a bare minimum grade. Itatak sa sarili niyo na nasa UP kayo. So, kailangan yung galingan. Okay? Hindi pwedeng basta-basta lang. Hindi pwedeng gawa siya ng AI. Hindi siya pwedeng gawa ng paraphraser. Hindi siya pwedeng gawa ng Quillbot and such. Kailangan gawa mo talaga and kailangan may laman yung gawa mo. Yung UPOU portal, meron siyang Turnitin na detector. So, malalaman nila if plagiarize yung gawa mo. Pero may mga ibang profs na sila mismo yung nagde-detect or like may AI detector sila and ipalalaman nila if AI yung gawa mo or hindi. Hindi gagana na i-paraphrase mo lang yung thought, hindi gagana na kinopya mo lang siya sa ibang article and such. You have to do it sa sarili mong gawa or else hindi mo makukuha yung desired mong grade. Ang tip ko rin dito is ipacheck nyo siya sa UPOU library and that's what I always do. In that sense din, meron akong pruweba, meron akong evidence na sarili kong gawa yung akin kasi na-detect na mismo siya ng UPOU library. So, ganun yung ginagawa ko lagi. Last one that you have to expect is learning is still fun even if it happens online. Personally, for me, I am still having fun naman kasi I have my
organization. I have the UP Rep, and it actually really helped me kasi nagkaroon ako ng connection pa sa realidad. Nagkaroon ako ng connection pa sa mga tao sa lansangan sa pag-perform. Aside from my org, I also have my college friends who made my college life bearable. So, and aside from that, as a person who have so many hobbies, and nagagawa ko yung mga hobbies na yun dahil online setup kami. And yun din kasi, it's fun kasi dun mismo sa inaaral ko. I am taking eduk studies, and before pa talaga, interest ko talaga ang education or anything related about education. I want to learn more about the system. I want to teach kids in the future. Interested din kasi talaga ako sa program na tinake ko. Natutuhan ko sa program ko. I find it enjoyable kasi it aligns my interest. So, yun lang naman yung mga gusto kong sabihin. I'm not really sure if may nakalimutan ako or what. But I tried my best na i-explain sa inyo yung nangyayari sa UPOU. And, ayun. Sorry pala sa voice ko. Sobrang hina niya ata. And, barado kasi yung ilong ko kasi I am sick for a week na. If you still have questions, you can DM me on IG. Gusto ko rin kasi talaga makatulong sa mga nagugulan sa UPOU since I've been there, and mahirap talaga kapag clueless ka sa nangyayari. So thank you guys for watching, and I hope to see you next time.